Kumusta sa inyong lahat mga ka-DC? Nababasa ko po lahat ng comments nyo. At nakakataba po ng puso na nagko-comment na rin pati yung mga silent listeners natin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At muli, sa mga silent listeners po natin dyan, paramdam naman kayo. Kahit pusuan nyo lang po sa comment section. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share, subscribe sa channel natin Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Channing Tatum nga ang sinample ko. Ngayon, ang Japanese actor naman na itong isasample ko sa inyo. Nakino, kahit hindi akong piliin mo, nandito pa rin ako para sa'yo. Sa mga titos and titas natin dyan, siguradong napakilig din niya kayo dahil maraming adaptation ng series na ginawa niya at lahat sumika talaga. Aabangan ko ang comment nyo kung sino siya. Bago natin simulan ng kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Ngayon, simulan na po natin ang kwento. Arvin, mamaya kapag sumahod ka, sana dumaan muna tayo sa bayan. Sira ng rice cooker at paubos na rin ng LPG. Kapag ipinagpaliban pa natin yan, lalo lang tayong mahihirapan. Di pa nga dumarating ang sweldo, nakaplano na agad lahat. Mamaya na natin isipin yan. Di naman mawawala ang mga bibilin Hindi naman luho ang hinihingi ko eh. Ilang linggo ko nang ipinagpaliban ng mga yan dahil alam kong marami tayong gastusin. Kaya nga ako nagtatrabaho para may pambili tayo Huwag ka masyado nag-aalala. Nakakagawa naman ako ng paraan lagi Paulit-ulit ka. Nandyan lang naman ang mga bilihin na yan. Hindi ako nag-aalala sa pera lang. Natatakot akong maulit na naman ang nangyari noong nakaraang sweldo. Ang dami mong ginastos tapos tayo rin ang nagtipid hanggang katapusan. Tahimik na ibinaba ni Joy ang notebook na hawak niya. Hindi na muna siya nagsalita dahil kilala niya ang asawa. Kapag naramdaman itong kinokontra siya, lalo lamang itong magiging matigas ang ulo. Samantala, ipinagpatuloy ni Arvin ang kanyang pagkain na parang wala silang seryosong pinag-uusapan. Maya-maya, tumunog ang cellphone nito. Napatingin siya sa screen at agad na napangiti nang mabasa ang pangalan ng tumatawag at agad na sinagot. Pare, kumusta? Libre ka ba mamayang gabi? Matagal na tayong hindi kumpleto Depende. Bakit? Ano bang meron? Birthday ni Jonel, pre. Nagkayayaan kaming magkita Ikaw na lang ang kulang para kumpleto ang tropa. Birthday pala niya ngayon? Di ko talaga naalala Sige, pupunta ako. Sabihan mo na rin ang iba. Napangiti si Rowel nang marinig ang sagot ni Arvin. Hindi na siya nagtaka dahil halos hindi pa nito tinatanggihan ang anumang lakad ng kanilang barkada. Samantala, tahimik lamang na nakatingin si Joy sa asawa. Hinayaan muna niyang matapos ang tawag dahil alam niyang wala ring saysay kung magsasalita siya habang kausapan nito ang kaibigan. Pare, may isa pa sana kaming sasabihin Huwag ka sana tumanggi Sus, ano na naman yon? Mukhang may plano na naman kayo Alam mo naman birthday Baka pwedeng ko na muna bahala sa inuman. Sa susunod na lang kami babawi. Grabe naman kayo. Ako na naman. Kailan ba talaga mangyayari ang sinasabi niyong babawi kayo? Huwag ka na magbilang pare. Kilala ka ng lahat Kapag ikaw ang kasama, siguradong masaya ang gabi nating lahat. Ikaw lang naman ang maaasahan namin Kaya sige na. Ilang sandaling natahimik si Arvin habang nakangiti. Ramdam niyang muli na naman siyang hinihinga ng pabor ng kanyang mga kaibigan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o tatanggi. Subalit sa tuwing naaalala niyang matagal na silang magkakasama, mabilis ding nawawala ang pag-aalinlangan niya. Sa kabilang banda, hindi inaalis ni Joy ang tingin sa asawa dahil kabisado na niya ang susunod nitong sasabihin. Sige na nga, ako na ang sasagot. Birthday naman ni Jonel at minsan lang yun. Kaya sige, ako nang bahala. Ayos! Alam talaga namin hindi mo kami bibiguin
Sabihin ko na agad sa kanila ha, para wala na maglabas ng pera. Basta huwag niyong sosobra ng orderin ha. Baka isipin niyo, napakadami kong pera eh. Ikaw pa? Kahit kailan hindi ka naging madamot. Kaya ikaw ang paborito namin tropa eh. O sige na, sige na. Magkita na lang tayo mamaya. Pagkababa niya ng tawag, inilapag niya ang cellphone at muling inabot ang baso ng tubig. Hindi pa siya nakakainom nang marahan siyang hinarap ni Joy. Hindi ito nakasimangot o galit. Makikita lamang sa mukha nito ang pag-aalala na ilang ulit na niyang itinago sa tuwing may lakad ang asawa kasama ang barkada. Arvin, hindi naman kita pinagbabawalang pumunta. Pero sana lang wag mong akuin lahat ng gastos. Hindi mo naman obligasyong ikaw palagi ang sasagot sa inuman nyo eh. Yaan mo na, birthday naman yun eh. Di naman siguro ako maghihirap dahil lang sa isang gabing inuman. Yan din ang sabi mo nang nakaraan eh. Pagkatapos ng inuman halos wala nang natira sa sweldo mo. Hindi ko na gustong maulit yun lalo na ngayon na marami tayong kailangang bilhin at gastusin. Hindi yung kailangan mo pa silang unahin. Bakit ba parang galit na galit ka sa mga kaibigan ko? Wala naman silang ginagawang masama sa'yo ah. Hindi ako galit sa kanila. Ang gusto ko lang, bago ka maging galante sa iba, siguruhin mong wala nang kulang sa sarili mong pamilya. Tahimik na napabuntong hininga si Arvin. Hindi niya sinagot agad ang sinabi ng asawa. Kinuha niya ang wallet na nasa ibabaw ng mesa at binuksan yon. Ilang segundo niyang tinignan ang lumang litrato nilang mag-anak na nakasingit sa loob bago niya muling ibinalik ang tingin kay Joy. Samantala, tahimik lamang na nakaupo si Joy. Hindi na siya nagsalita agad dahil alam niyang kapag pinilit pa niyang kumbinsihin ang asawa, mauuwi lamang muli sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Joy, di ko naman pinababayaan ang pamilya natin ah. Alam ko may mga kailangan tayo. Pero hindi rin naman pwedeng puro trabaho at bahay lang ang aasikasuhin ko. Minsan lang kami magkita ng mga kaibigan ko. Naiintindihan ko yon. Kahit ako gusto kong may oras ka rin sa mga kaibigan mo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit sa tuwing magkasama kayo, parang ikaw ang palaging gumagastos. Di ko naman pinipilit ang sarili ko. Kusang loob kong ginagawa yon. Masaya akong nakakatulong sa kanila. Masaya ka nga pero napapansin mo ba kung sino ang nahihirapan pagkatapos? Kapag nauubos ang pera, hindi naman sila ang naghahanap ng paraan Tayong dalawang nagtitipid para maitawid ang pang-araw-araw natin. Minsan iniisip ko na baka ginagamit ka lang nila kasi Hoy Joy, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ganun ang mga kaibigan ko. Tahimik na tumayo si Joy at kinuha ang notebook na kanina pa nakapatong sa mesa. Binuklat niya yon at inilapit kay Arvin. Isa-isang nakasulat doon ang mga kailangan nilang bilhin at ang mga tinatayang halaga ng bawat isa. Hindi niya yon ipinakita upang sumbatan ng asawa, kundi para ipakita kung gaano kasimple ang gusto niyang mangyari bago ito gumastos sa ibang bagay. tignan mo, hindi ko isinulat yan para ipakita sa'yo na kulang ang kinikita mo. Gusto ko lang malaman mo kung saan napupunta ang pera natin. Kapag nabili natin ang mga kailangan dito sa bahay, wala na akong sasabihin kung gusto mo makipagkita sa barkada mo. Parang ang dali mong sabihin yan eh. Kapag dumating ako ron na walang dala, ako naman ang mahihiya. Alam nilang may trabaho ko. Hindi ba mas dapat kang mahiyang umuwi rito na wala nang natitira sa sweldo mo? Hindi ko sinasabing huwag kang gumastos. Ang hinihingi ko lang, magtira ka para sa pamilya natin. Di mo talaga sila kilala, Joy. Kapag ako nangangailangan, sigurado kong hindi rin nila ako pababayaan. Sana nga, tama ka. Sana kapag dumating man ang araw na kailanganin mo sila, maibalik nila kahit konti sa lahat ng naitulong mo. Marahang isinara ni Joy ang notebook at ibinalik yun sa mesa. Hindi na siya nagsalita pa. Alam niyang kapag nakapagdesisyon na ang asawa, wala nang magbabago ron. Samantala, isinilid ni Arvin ang wallet sa bulsa ng kanyang pantalon at kinuha ang susi ng motorsiklo. Paglabas niya ng pinto, saglit siyang lumingon kay Joy bago tuluyang naglakad palabas ng kanilang bahay. Habang si Joy,
nanatiling tahimik lang na nakatanaw sa kanyang pag-alis. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pare, buti dumating ka. Kala nga namin di ka nasisipot eh. Oh, maupo ka na. Alam mo na birthday ni Jonel ngayon, kaya huwag ka na magtipid. Minsan lang naman tayo kumpleto eh. Umorder na tayo na marami para sulit ang gabi. Kaya talaga, di pa nga ako nakakaupo, gastos agad ang bungad nyo. Pero sige na, birthday naman ni Jonel eh. Umorder na kayo ng gusto nyo. Ako nang bahala magbayad mamaya. Salamat pare. Alam ko namang hindi mo kami bibiguin eh. Kaya tuwing may lakad talaga, gusto naming nandiyan ka eh. Kapag ikaw ang kasama, wala na nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad. Siya nga pala pare. Di lang pagkain na orderin namin ha. Dadagdagan natin ang pulutan at inumin. Bihira lang tayo magkita eh. Kaya sulitin na natin. Huwag ka magalala. Di naman namin uubusin ang laman ng wallet mo eh ha. Bahala na kayo. Basta wag lang kayong mag-away mamaya ha. Kapag may gusto pang idagdag. Ayokong puro reklamo kapag may kulang sa mesa ha. Agad na tinawag ni Rowel ang waiter at isa-isang binanggit ang mga gusto nilang orderin. Habang dumarami ang pagkain at inumin sa mesa, lalo ring lumalakas ang tawanan ng magkakaibigan. Hindi na bago kay Arvin ang ganitong eksena. Sa tuwing magkasama sila, siya ang kusang sumasagot sa halos lahat ng gastusin. Dahil naniniwala siyang mas mahalagang samahan kesa sa perang mawawala sa kanya. Pare, napansin mo ba? Ilang taon na rin tayo magkakasama pero di ka pa rin nagbabago. Kahit kailan, di ka naging madamot sa amin. Ano naman mapapala ako magdadamot ako. Mas gusto kong masaya tayong lahat kesa nagbibilangan ng ambag. Kaya ikaw ang paborito namin, tropa eh. Hindi ka katulad na iba na lagi may dahilan kapag hinihinga ng tulong. Ikaw, isang sabi lang namin, oo agad. Speaking of tulong pare, may gusto sana kaming sabihin sa'yo eh. Kanina pa namin pinag-uusapan bago ka dumating. Ayaw lang namin sabihin agad, baka isipin mo, sinadya ka naming yayain eh. Oh, bakit? Ano ba yun? Saglit na nagkatinginan sina Rowel at Jonel bago napangiti. Halatang pareho silang nagiintayan kung sino ang unang magsasalita. Ilang segundo silang natahimik habang si RV naman, umiinom lang at naghihintay. Nang mapansing nakatingin na ito sa kanila, si Rowel na rin ang naglakas loob na magsimula. Pare, malapit na ang piyesta eh. Alam mo naman taon-taon tayong sumasali sa basketball league. Gusto sana namin sumali ulit eh. Pero kulang naman ang budget ngayong taon. Yung quota pa lang iniisip na namin kung saan kukuha. Oo nga, hindi pa kasama dyan ang uniform at pagkain ng team kapag may ensayo. Kung tutusin, kaya namin maglaro pero wala talaga kami mailabas na pera eh. Kaya ikaw agad ang naisip namin. Sandali lang, bakit ako agad? Di nga ako marunong mag-basketball at alam nyo yan. Baka pagtawanan lang ako kapag sinama nyo ako. Hindi ka namin kukunin player. Gusto ka namin maging team manager. Pangalan mo lang ay ilalagay pero malaking tulong na yun sa amin. Ikaw ang bahala sa mga kailangan ng team. Oo nga pare, kapag ikaw ang manager, sigurado kaming hindi kami problema sa registration at uniform. Kilala ka ng lahat na hindi maramot eh, at marunong tumulong talaga. Napailing si Arvin habang napapangiti. Alam niyang malaking gastos ang hihingi ng mga kaibigan niya. Subalit hindi niya rin magawang tumanggi. Sa isip niya, minsan lang naman yon at para rin sa karangalan ng kanilang lugar kung sakaling manalo ang kupunan. Mukhang pinagplanuhan nyo na to bago pa ako dumating ano. Di pa nga ubos ang iniinom natin, may bago na naman kayong pinapagawa sa akin. Di naman sa ganun pare. Kung may iba lang kami malalapitan eh, hindi na sana kami mang-aabala. Kaso ikaw lang talaga may kakayahan tumulong sa amin. Oo nga naman, at hindi lang kami ang matutuwa. Kapag nanalo ang team, buong kalye may pagmamalaki. Sasabihin pa ng mga tao na ikaw ang tumulong para mabuo ang kupunan. Ay, sige na. Ako na ang sasagot sa uniform at kota. Basta galingan nyo ha. Ayokong masayang ang perang ilalabas ko.
Salamat, pare. Di talaga kami nagkamali ng nilapitan. Alam ko hindi mo kami bibiguin eh. May isa pa sana kaming hihilingin eh. Pero baka sabihin mong sobra na kami ha. Nako, mukhang hindi pa pala tapos ang agenda nyo. O sige, sige. Sabihin nyo na habang maaga pa. Napag-usapan kasi ng mga taga-kalye na magpagawa ng magkaparehong t-shirt para sa piyesta. Representative daw tayo. Kung pwede sana eh, ikaw na rin ang sumagot. Sumbagsa ka na lang para hindi na kami mangolekta sa bawat isa. Grabe kayo. Di pa nga ako nakakabawi sa unang hiling nyo eh. May kasunod na agad. Para bang wala na kayong balak tigilan ng bulsa ko ah. Huwag ka naman magalit pare. Di naman namin to hinihingi para sa sarili lang namin eh. Para din to sa kalye natin. Nakakaya naman kung lahat ng grupo may pare-parehong t-shirt tapos tayo wala. Isa pa, kilala ka na ng mga tao rito eh. Kapag nalaman nila ikaw nagpagawa ng t-shirt ng tropa, nako, sigurado mas lalo kang hahangaan. Hindi naman masasayang ang pera mo eh. Mahilig pa talaga kayo mambola. Alam na alam nyo kung paano ako mapapasunod. Hindi kami nambobola pare. Totoo naman eh. Kung hindi dahil sa'yo, patagal nang nagkawatak-watak ang grupo natin. Ikaw ang laging unang tumutulong kapag may kailangan kami. Kaya nga ikaw ang tinatawag naming galanting tropa. Hindi dahil marami kang pera eh ha, kundi dahil hindi ka marunong tumanggi sa mga kaibigan mo. Sandaling natahimik si Arvin bago napailing at natawa. Kinuha niya ang baso at inubos ang laman nito bago muling humarap sa dalawa. Sige na, ako na rin ang sasagot ng t-shirt. Ayos! The best ka talaga pare! Panalo na agad ang gabi. Birthday na nga, may manager pa kami. May uniform pa. May t-shirt pa. Sabay-sabay silang nagtawanan habang muling nagsali ng inumin sa kanilang mga baso. Masayang nakisabay si Arvin sa biruan ng kanyang mga kaibigan. Habang patuloy namang pinag-uusapan ng mga ito ang nalalapit na piyesta at ang mga paghahandang gagawin para sa kanilang basketball team. Madaling araw nang natapos ang kasiyahan at lasing si Arvin umuwi sa kanilang tahanan. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang bahay. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakaupo pa rin si Joy sa sala. Nasa mesa ang notebook na ginamit nito kaninang umaga at hindi pa rin naaalis sa pagkakapatong. Lumapit si Arvin at inilapag ang wallet sa mesa bago naupo sa katapat ng kanyang asawa. Hindi ka ba pala natutulog? Sabi ko naman sa'yo eh, huwag mo na ako hintayin. Gabi na oh. Hindi ako makatulog hanggat hindi ka nakakauwi. Kumusta? Mukhang masaya ang inuman nyo ah. Oo naman, matagal ding hindi nagkita-kita ang barkada kaya sulit ang kwentuhan. May natira pa ba sa pera mo? Baka pwede ko nang kunin ang natira para bukas makabili na tayo ng mga kailangan sa bahay. Sandali lang, may sasabihin muna ako sa'yo. Ilang sandali silang nagkatitigan. Hindi agad ginalaw ni Joy ang wallet dahil napansin niyang tila may gusto pang ikwento ang asawa. Samantala, hindi maitago ni Arvin ang saya sa kanyang mukha. Para sa kanya, magandang balita ang iuuwi niya. Hindi niya inasahang iba ang magiging dating nito kay Joy. Ginawa nila akong team manager sa basketball team eh. Manager? Anong manager? Hindi ka naman naglalaro ng basketball ah. Hindi naman kailangan maglaro. Mag-aasikaso lang ako ng mga kailangan ng team. Anong mga kailangan? Saka may trabaho ka. Yung registration o quota. Tapos, uniform. Tsaka t-shirt ng grupo sa piyesta. Hindi naman yun makaka-apekto sa trabaho ko eh. Tahimik na napatingin si Joy sa asawa. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Sa paraan ng pagsasalita ni Arvin, alam niyang pumayag na ito. Hindi siya agad nagsalita. Marahan niyang hinila ang wallet at dahan-dahang binuksan. Isa-isang binilang ang perang nasa loob bago muling tumingin kay Arvin. Ito na lang ba talaga ang natira? Oy, nagastos yung iba kanina. Medyo naparami yung order ng tropa eh.
Arvin, isang araw pa lang mula nang sumahod ka. Ano ngayon? Di naman lahat sa inuman napunta. Yung iba ay pinangako ko para sa team. Nangako ka agad? Oo, kailangan nila ng tutulong sa kanila at ako ang naisip nilang hinga ng tulong. Muling ibinaba ni Joy ang wallet. Hindi siya sumigaw o nagtaas ng boses, subalit halatang pinipigilan niyang huwag magpadala sa nararamdaman. Habang nakatingin siya sa perang nasa mesa, paulit-ulit niyang iniisip kung paano nila pagkakasyahin yon sa mga susunod na araw. Samantala, kampanting nakaupo si Arvin dahil naniniwala siyang wala naman siyang ginawang mali. Bakit hindi mo man lang muna ako kinausap bago ka nangako? Kailangan bang ipaalam ko pa sa'yo lahat ng ilalabas kong pera? Hindi yun ang punto. Mag-asawa tayo. Kapag may malaking desisyon tungkol sa pera, hindi ba dapat pareho muna natin pag-usapan? Ay, kung hihintayin pa kitang pumayag, baka wala nang mangyari. Saka ako ang nagtatrabaho at naghahanap ng pera. Kaya huwag ka nang kumontra. Arvin, hindi ako humahadlang sa gusto mo. Ang gusto ko lang, unahin mo ang gastusin ng pamilya natin. Tahimik na napabuntong hininga si Arvin bago sumandal sa upuan. Pakiramdam niya, hindi na naman nauunawaan ng asawang dahilan ng kanyang pagtulong. Sa kabilang banda, si Joy ay pilit pa ring pinipigilan ng sarili na huwag magsalita ng padalos-dalos dahil alam niyang lalo lamang hahaba ang kanilang pagtatalo kapag parehong uminit ang kanilang ulo. Joy, minsan lang magkaroon ng pagkakataon makatulong sa buong kalye. Kapag umatras ako, mapapahiya lang ang mga kasama ko. At kapag tayo ang kinapos, sino maihiya? Tayo rin. Hindi alam ng mga kaibigan mo kung magkano ang natira sa wallet mo ngayon. Di naman tayo mamamatay sa kakapusan ng ilang araw. Hindi yun ang ikinakatakot ko. Ang kinatatakutan ko, masanay kang mangako ng mangako kahit hindi mo muna iniisip kung kaya ba talaga natin. Kaya ako nga pinangako dahil alam kong kaya kong panindigan yun. Sana nga ganun lang kasimple ang lahat, Arvin. Tahimik na napayuko si Joy habang marahang isinasara ang wallet. Hindi na niya muling binilang ang perang natitira dahil alam niyang kahit ilang ulit pa niya itong bilangin, hindi na yun madadagdagan. Samantala, nanatiling nakaupo si Arvin at tila naghihintay na matapos na ang usapan. Para sa kanya, sapat na ang kanyang paliwanag. Subalit para kay Joy, marami pa ring tanong na hindi nito nasasagot. Arvin, may gusto lang sana akong malaman. Nung ginawa ka nilang manager, ikaw ba ang kusang nagsabing sasagutin mo ang mga gastusin? O sila mismo ang humiling sa'yo? Ay, nabanggit nila na kulang ang budget. Nakita kong nag-aalangan sila kaya sinabi kong ako na ang bahala. Ano bang masama ron? Wala namang masama kung talagang may sobra tayong pera. Ang hindi ko maintindihan, bakit parang ang bilis mong magpasya kapag sila ang may kailangan? Kasi ayoko mapahiya sila. Kaibigan ko mga yun eh. At ikaw, hindi ka ba nahihiyang umuwi rito na halos ubos na agad ang sweldo mo? Hindi ko sinasabing huwag kang tumulong. Ang hinihiling ko lang, matuto kang magtakda ng hangganan. Hangganan? Kaya nga ako nagbibigay dahil alam kong balang araw, kapag ako naman ang nangailangan, hindi rin nila ako pababayaan. Tahimik na napailing si Joy. Hindi na niya sinalungat ang sinabi ng asawa. Nakita niyang buo ang tiwala nito sa mga kaibigan, kaya alam niyang kahit ano pang sabihin niya, hindi nito paniniwalaan. Sandali siyang tumingin sa notebook na nasa mesa bago muling humarap kay Arvin. Ramdam niyang habang tumatagal ang usapan, lalo lamang silang hindi nagkakaintindihan. Sana tamang paniniwala mo. Ayokong dumating ang panahong saka ka lang matututo kapag huli na ang lahat. Hindi mangyayari yun. Kilala ko ang mga kaibigan ko. Mas matagal mo silang kilala kaysa sa akin. Hindi ko yung itinatanggi. Pero sana, kahit minsan, subukan mo ring tignan ang sitwasyon natin mula rito sa bahay. Joy, pagod na ako ah. Ayoko nang pahabain pa to. Tama na.
Hanapan ko na lang ng paraan yung mga luho na gusto mo sa bahay. Luho? Alin ang luho dun? Sabi ng tama na eh. Inaantok na ako. Tumayo si Arvin at dinala ang wallet sa kanilang silid. Naiwan namang mag-isa si Joy sa mesa. Marahan siyang tumayo at pinatay ang ilaw sa sala bago sumunod sa asawa. Kahit natapos ang kanilang pag-uusap ng walang sigawan, pareho silang natulog ng mabigat ang loob at walang sino mang nagawang baguhin ang paninindigan ng isa't isa. Nang sumunod na mga araw, Pare, pwede ba kitang makausap mamaya pagkatapos ng trabaho mo? Huwag ka sana tumanggi ha. May mabigat lang talaga akong pinagdadaanan ngayon eh. Oh, bakit pare? Anong problema? May nangyari ba sa inyo? Mamaya na lang sana. Nahiya ako sabihin sa cellphone eh. Baka hindi ko rin kaya ikwento na maayos. Oh, sige. Diretso ka na lang sa karinderya sa tapat ng terminal. Doon na tayo magkita pagkatapos ng duty. Salamat pare ha. Pasensya ka na kung naabala pa kita. buong maghapon, hindi mapakali si Arvin. Ilang beses niyang naalala ang mahinang boses ni Roel sa tawag. Hindi yun ang nakasanayan niyang ugali ng kaibigan na laging palabiro at maingay. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso siya sa napag-usapang karinderya. Pagdating niya, nadatnan niyang nakaupo si Roel habang nakayuko at hindi man lang halos maggalaw ang baso ng kape sa harapan nito. Pare, ano ba talaga ang problema? Kanina pa ako nag-iisip sa sinabi mo eh. Pasensya ka na. Nahihiya talaga ako lumapit sa'yo. Alam ko nitong mga nakaraang araw, ang dami mo na inilabas na pera para sa amin eh. Sus, huwag mo na isipin yon. Magkakaibigan tayo eh. O sabihin mo na lang kung ano nangyari. Na-confine kasi si nanay. Akala namin simpleng pananakit lang nandyan eh. Pero pagkatapos ng mga laboratory at check-up, sinabi ng doktor na kailangan daw operahan. Operahan? Ganun na ba kalala? Tahimik na yumuko si Roel. Pinunasan niya ang kanyang mukha bago humugot ng malalim na hininga. Halatang pinipilit nitong maging kalmado habang ikinikwento ang sinasabing kalagayan ng kanyang ina. Nakatingin lamang si Arvin at naghihintay na matapos itong magsalita. Hindi ko na alam ang gagawin ko pare. Halos lahat ng kamag-anak namin nilapitan ko na. Yung iba walang maibigay. Yung iba naman hindi na ako sinasagot. Kanina pa ako paikot-ikot kakaisip kung sino ang pwede kong lapitan. Magkano ba ang kulang nyo para dun sa operasyon pare? 15,000 pa. Nagkaipon naman kami ng konti pero hindi talaga umabot. Hanggang bukas lang binigay na palugit sa amin eh. 15,000? Alam ko malaking pera yun. Hindi ko na nga inaasahang manghihiram ako sa'yo eh. Kung may iba lang talaga ako malalapitan, hindi na sana kita guguluhin. Naging pabigat pa ako sa'yo. Pare, huwag mo isipin pabigat ka. Kung buhay ng nanay mo nakataya, natural lang na gawin mo ang lahat. Hindi ko hihingin kung hindi ako desperado. Nangangako ako sa'yo babayaran kita pare. Kahit tulugang pa buwan-buwan, hindi kita tatakbuhan. Kaya mo muna ako mag-isip ha. Di rin kasi ganun kalaki ang natitira sa sweldo ko nitong buwan eh. Kahit hindi buo pare. Kahit ilan lang ang mapahiram mo, malaking tulong na sa amin yun. Ayoko mawala ng pagkakataon maagapan si nanay eh. Tahimik si Arvin. Hindi niya maiwasang maawa sa kaibigan. Nasa isip niyang perang itinabi sana nila para sa bahay. Subalit nasa harapan din niya ang isang taong humihingi ng tulong para sa ina nito. Ilang sandali siyang nakayuko bago marahang tumingin kay Roel. O sige, sasamahan kita bukas sa ospital. Titignan natin kung magkano ang kaya ko mailabas pare. Ayoko mangako agad pero hindi kita kayang pabayaan sa ganitong sitwasyon pare. Para ano pat naging magkaibigan tayo. Tahimik na napayuko si Ruel. Ilang sandali itong nagsalita bago marahang tumango. Halatang gumaan ang loob nito matapos marinig ang sinabi ni Arvin. Samantala, nanatiling seryoso si Arvin habang iniikot ang baso ng kape sa kanyang kamay.
Ramdam niyang hindi magiging madali ang pagbibigay ng ganong kalaking halaga. Subalit hindi rin niya maatim na pabayaan ang kaibigan sa sinasabi nitong pinagdaraanan. Pare, habang buhay kong tatanawin ang utang na loob yun. Hindi ko talaga alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Huwag mo na isipin ang pagbawi ngayon. Ang mahalaga, maasikaso mo ang nanay mo. Kapag nakaluwag na kami, uunahin kitang bayaran. Ayoko isipin mong ginagamit lang kita eh. Di naman sumasagi sa isip ko yon. Ilang taon na tayo magkaibigan eh. Kaya nga nahihiya ako. Halos lahat ng hiningi namin itong mga nakaraang araw, pinagbigyan mo eh. Sandaling natahimik ang dalawa. Maya-maya, dumating ang tindera at inilapag na ang in-order nilang pagkain. Wala ni isa sa kanilang agad kumain. Pareho silang tila may iniisip habang nakatingin lamang sa mesa. May naitabi pa naman akong konting pera. Pero hindi yun naabot sa hiningi mo eh. Magkano man yun? Malaking bagay na. Hahanap na lang ako na ibang mahihiraman para sa kulang. Baka pwede rin akong umutang sa katrabaho kong si Wendell. Kilala mo yun, di ba? Hindi ko lang alam kung may mapapahiram siya. Pare, sobra na talaga ang ginagawa mo para sa akin. Kung ako nasa sitwasyon mo, alam kong hindi mo rin ako pababayaan. Napayuko si Rowel at bahagyang kinusot ng kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim bago muling tumingin kay Arvin. Halatang gusto pa nitong magsalita ngunit tila nahihiyang ipagpatuloy ang sasabihin. Pare, may isa pa sana akong pabor. Kung makakahiram ka kay Wendell, huwag mo sanang sabihin na para sa akin ha. Nahihiya akong isipin niya na palagi ako nanghihiram eh. Huwag ka magalala. Hindi ko naman ugaling ikwento sa ibang problema ng kaibigan ko eh. Salamat. Hindi ko talaga makakalimutan ito, pare. Basta pangako mo lang ha, kapag nakahaw na kayo, unti-unti mo ibalik. Hindi dahil naniningil ako ha, kundi para may maipon din ako ulit. Oo, pare. Pangako. Tahimik silang kumain matapos ang kanilang pag-uusap. Paminsan-minsan, nagtatanong si Arvin tungkol sa kalagayan ng ina ni Rowel at sinasagot naman ito ng may halong pag-aalala. Sa isip ni Arvin, wala nang mas mabigat pang pagsubok kaysa makitang may sakit ang isang magulang. Dahil doon, lalo siyang nakumbinsing gawin ang lahat ng kaya niyang maitulong. Sige pare, bukas pagkatapos ng trabaho, dadaanan kita. Kapag may nahiram ako, ibibigay ko agad sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, pare. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Hindi na kailangan. Sana gumaling lang agad ang nanay mo. Tumayo silang dalawa mula sa kanilang kinauupuan. Bago sila tuluyang maghiwalay, mahigpit na kinamayan ni Rowel si Arvin na tila ba puno ng pasasalamat. Samantala, habang naglalakad pa uwi si Arvin, hindi niya maiwasang isipin kung paano niya ipaliliwanag kay Joy ang panibagong perang ilalabas niya. Gayunman, sa kanyang isip, iisa lamang ang paulit-ulit na umiikot. Wala siyang magagawa kundi tumulong sa isang kaibigang naniniwala siyang tunay na nangangailangan. Nang pauwi na siya, saka siya tumawag sa katrabaho na balak hiraman ang kulang na halaga. Sinabi nito na magpapaalam muna ito sa asawa. Nang makarating sa bahay, Buti nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Ilang beses din kitang tinawagan pero hindi ka sumasagot. Akala ko may nangyari na sa'yo. pasensya ka na. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso muna ako sa may terminal eh. May kinausap kasi ako. Hindi ko na malayan ang tawag mo at nakasilent ang cellphone ko. Mukhang pagod na pagod ka. Maupo ka muna. May gusto ko bang kainin? Ipaghahain na kita. Hindi na siguro ako kakain. May gusto muna akong sabihin sa'yo bago tayo matulog. Ayokong iba pa ang makakapagsabi sa'yo eh. Ha? Tungkol saan na naman yan? Marahang naupo si Arvin sa harap ng asawa habang nakatitig lamang sa mesa. Ilang ulit siyang napabuntong hininga bago nagsimulang magsalita. Samantala, tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Joy.
Hindi ito nagmamadaling magtanong dahil ramdam niyang may seryosong dahilan kung bakit biglang naging mabigat ang mukha ng kanyang asawa. Si Ruel ang pinuntahan ko. May malaki kasi siyang problema eh. Na-confine daw ang nanay niya at kailangang operahan agad. Halos maiyak na nga siya habang nagkukwento kanina eh. Ano? Ano naman? Ano naman ang magagawa mo? Yun na nga ang problema. Halos lahat na raw ng kamag-anak nila nilapitan na niya. May tumanggi, may nagsabing wala ring maipapahiram. Yung iba naman di siya sinasagot. Kaya sa akin na siya lumapit. Ha? Anong sa'yo siya lumapit? Huwag mong sabihin. Hindi ko na siya kayang tanggihan. Nakita kong itsura niya kanina eh. Kung ikaw ang nandun, maaawa ka rin sa kanya, Joy. Arvin, Tahimik na napayuko si Arvin. Sandali niyang pinisil ang magkabilang palad niya bago marahang inilabas ang wallet sa kanyang bulsa. Binuksan niya yon at inilapag sa mesa. Kaunti na lamang ang perang laman nito. Ibinigay ko lahat ng perang natitira sa wallet ko eh. ano? Lahat? Oo. Ay, di pa rin umabot sa kailangan niya. Kaya nanghiram pa ako sa katrabaho ko para madagdagan. Nanghiram ka pa? Oo, sabi ko sa kanya, babayaran ko na lang kada sweldo. Arvin, bakit umabot pa sa ganon? Hindi mo man lang ako tinawagan bago ka gumawa ng ganong desisyon. Hindi na pwede maghintay, Joy. Hanggang bukas na lang daw ang ibinigay na palugit sa kanila eh. Kung nagtagal pa ako, baka lalo lang silang mahirapan. Hindi ko sinasabing mali ang tumulong. Ang hindi ko matanggap, pati tayo ngayon may utang na rin dahil sa problema ng ibang tao. Utang lang yun. Mababayaran din natin yun. Pero ang ipinahiram mo, kailan babalik? Sigurado ka bang maibabalik agad yun? O umaasa ka lang? Halos yun na nga lang ang natira sa sahod mo, ipinahiram mo pa? Tahimik na napasandal si Arvin. Hindi siya agad nakasagot. Sa unang pagkakataon, napaisip siya sa tanong ni Joy. Gayunpaman, mabilis din niyang itinulak ang pagdududa sa kanyang isip dahil naniniwala siyang hindi siya lolokohin ng kaibigang ilang taon na niyang pinagkakatiwalaan. Kilala ko si Ruel. Hindi niya ako tatakbuhan. Sana nga tama ka. Sana hindi dumating ang araw na pagsisihan mo ang sobrang pagtitiwala mo sa mga taong hindi mo kayang tanggihan. Tahimik na napayuko si Joy matapos sabihin ang mga katagang yon. Hindi na siya galit. Mas nangingibabaw ang pag-aalala kaysa sama ng loob. Samantala, nanatiling nakatingin si Arvin sa wallet na nasa mesa. Alam niyang hindi na niya mababawi ang desisyong ginawa. Subalit naniniwala pa rin siyang tama ang pagtulong niya sa kaibigan. Joy, kung ako nasa kalagayan ni Roel, alam kong hindi rin niya ako pababayaan. Hindi naman kami ngayon lang nagkakilala eh. Ang dami na namin pinagdaanan bilang magkakaibigan. Hindi ko naman minamaliit ang samahan nyo. Ang gusto ko lang, maintindihan mo. Ibang tumulong sa nagbigay ka ng kaya mo kaysa isinugal mo pati perang hindi pa natin hawak. Hindi ko isinugal ang pamilya natin. Nanghiram lang ako. Kapag nakabayad si Roel, babayaran ko rin agad ang katrabaho ko. Paano kung matagalan? O kung sabihin niyang wala pa rin siyang maibayad? Anong gagawin natin? Hindi naman siya ngaharap sa katrabaho mo kapag naningil yun eh. Hindi mangyayari yun. Ilang beses ko bang sasabihin na kilala ko ang pagkatao ni Roel? Tahimik na napabuntong hininga si Joy. Hindi na niya ipinilit ang gusto niyang sabihin dahil ramdam niyang buo na ang paniniwala ng asawa. Kahit anong paliwanag niya, tila wala ring mababago. Marahan niyang kinuha ang wallet at ibinalik yun kay Arvin bago siya muling nagsalita. Hindi ko hinihiling na itigil mo ang pagtulong sa mga kaibigan mo. Ang hinihiling ko lang, huwag mong kalimutang may pamilya kang umaasa sa iyo, Arvin. Paano na tayo? Ang anak natin. Kailangan din niya ng pera para sa pag-aaral niya. Hindi ko naman kayo nakakalimutan. Hindi mo nga kami nakakalimutan pero madalas kaming nahuhuli sa mga desisyon mo. Kapag silang may kailangan, mabilis ka magsabi ng oo.
Kapag tayong may kailangan dito, saka pa lang natin iniisip kung paano didiskarte. Hindi naman laging ganun ah. Nagkataon lang talaga to. Saka wala naman tayong malaking problema sa ngayon, di tulad ni Ruel. Pero bakit? Bakit tuwing sweldo mo may nakalaan na gastusin para sa barkada mo? Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses ka nanlibre, ilang beses ka nagpahiram at ilang beses kang nangakong sasagot sa kung ano-anong kailangan nila. Natahimik si Arvin dahil alam niyang may katotohanan ng ilan sa mga sinabi ng asawa. Gayunman, sa isip niya, hindi pa rin sapat ang mga yun upang pabayaan ang isang kaibigang humihingi ng tulong para sa ina nito. Kung hindi ako tumulong at may masamang nangyari sa nanay niya, hindi ako matatahimik. Habang buhay kong iisipin na may pagkakataon akong tumulong pero pinili kong tumalikod. Naiintindihan ko naman yon. Bilang tao, maaawa ka talaga. Kaya nga hindi kita pinigilan. Ang hinihiling ko lang sana, isinama mo rin ako sa pagdedesisyon. Magkasama nating binubuo ang pamilyang ito. Sana magkasama rin tayong humaharap sa ganitong mga bagay. Ay, pasensya ka na. Aminado akong hindi na kita natawagan. Nagmadali ako dahil gusto kong maibigay agad ang pera eh. Hindi ko kailangan ng maraming paliwanag. Gusto ko lang marinig na sa susunod, hindi ka nagagawa ng malaking desisyon nang hindi man lang tayo nag-uusap. O, sige. Susubukan ko. Marahang tumango si Joy. Hindi man yun ang sagot na inaasahan niya, sapat na muna yun para matapos ang kanilang usapan. Tumayo siya at iniligpit ang mga baso sa mesa. Habang si RV naman, tahimik na nakaupo at malalim ang iniisip. Bahagyang sumagi sa isip niya ang posibilidad na baka may punto rin ang asawa. Subalit mabilis din niyang inalis ang pagdududang yun. Umaasang darating ang araw na maibabalik ni Rowel ang ipinahiram niyang pera at mapapatunayang hindi na sayang ang tiwalang ibinigay niya sa kanyang kaibigan. Samantala, nang sumunod na araw, Uy, Lisa, ang tagal na kitang hindi nakikita. Ay, ikaw pala, Ate Joy. Oo nga eh, ngayon lang kasi ulit ako napadaan dito. Oh, kumusta naman? Kumusta na rin ang boyfriend mo? Balita ko, namanhi ka na sila sa inyo ah. Ay, opo. Sa wakas, naisipan na rin niyang pakasalan ako. Buti naman kung ganon, imbitahan mo ako sa kasal ah. tahimik nang umiti si Lisa habang inaayos ang bitbit niyang paper bag. Nagkataon naman na naalala ni Joy ang sinabi ni Arvin tungkol sa ina ni Rowel, kaya naisip niyang kumustahin na rin dahil magkapit-bahay lang ito at ang boyfriend ni Lisa. Lisa, may itatanong lang sana ako. Kumusta na pala yung nanay ni Ruel? Naoperahan na ba? Ha? Bakit naman naoperahan si Tita Lusing? Teka, anong ibig mo sabihin? Hindi ba siya na-confine? Hindi ah. Sino may sabi sa'yo? Ang lakas-lakas ni Tita Lusing eh. Naglalaro pa nga sila lagi ng tong-its na magiging biyenan ko. Ganun ba? Ate Joy, halos araw-araw ko nasa kalye nila. Wala namang na-ospital sa pamilya ni Rowel. Sigurado ka? Tahimik na napakunot ang noo ni Lisa. Halatang nagtataka ito sa mga tanong ni Joy. Ilang sandali itong nag-isip bago muling nagsalita. Samantala, unti-unti namang bumilis ang tibok ng puso ni Joy habang hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Siguradong sigurado ko. Nung isang araw nga, nandun pa ako sa bahay nila eh. Masigla si tita. Nagluluto pa nga siya sa kusina. Tapos kinabukasan, umalis pa silang magkakaibigan. Saan sila pumunta? Nag-resort. Halos buong tropa nga nila Ruel ang nandun eh. Tahimik na napahawak si Joy sa braso ng dalaga. Hindi niya namalayang bahagya na pala siyang nanginginig. Habang nagsasalita si Lisa, isa-isang bumabalik sa isip niya ang bawat salitang sinabi ni Arvin noong gabing nagpahiram ito ng pera kay Rowel. Lisa, sigurado ka bang si Ruel ang kasama nila? Oo naman. Boyfriend ko pa nga nagsundo sa kanila. 6 silang magkakasabay sa van. At ang nanay niya,
kasama rin sa resort si tita. Naikwento pa nga niya na nag-enjoy sila masyado. Tahimik na napabitaw si Joy sa pagkakahawak kay Lisa. Hindi na niya alam kung anong dapat niyang isipin. Pilit niyang hinahanap sa isip ang anumang paliwanag na maaaring magdugtong sa mga narinig niya ngayon at sa kwento na sinabi ni Arvin ilang araw lamang ang nakalipas. Lisa, may sinabi ba si Rowel sa inyo tungkol sa operasyon ng nanay niya? Wala. Wala akong narinig na ganun. Bakit ba? May nangyari ba? Wala pa akong masasabi ngayon. Ate Joy, kilala kita. Ano bang meron? May ipinahiram kasi ang asawa ko kay Rowel. Sabi niya, kailangan daw operahan ng nanay niya. Ha? Imposible naman yon. Kung may operasyon, bakit nasa resort sila? At bakit kasama pa mismo si Tita Lusing? Tahimik na yumuko si Joy. Hindi na siya agad nakapagsalita. Pakiramdam niya, may unti-unting dumudurog sa kanyang dibdib. Gusto niyang maniwalang may hindi lang naiintindihan si Lisa. Subalit malinaw at diretso ang bawat detalyeng narinig niya. Isa-isa yung bumabangga sa kwentong pinaniwalaan ni Arvin. Ate Joy, baka gusto mong tanungin muna si Kuya Arvin. Baka may ibang paliwanag si Rowel. Oo, kakausapin ko siya. Sana talaga may maayos na paliwanag ang lahat ng ito. Pagka-uwi ni Arvin, agad siyang sinalubong ni Joy. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy at ikinwento ang lahat ng nalaman niya mula kay Lisa. Mula sa kalagayan ng ina ni Rowel hanggang sa outing na dinaluhan ng buong barkada. Tahimik lamang na nakinig si Arvin. Subalit habang tumatagal ang kwento ng asawa, unti-unti ring nagbabago ang kanyang ekspresyon. Joy, baka nagkamali lang si Lisa. Hindi naman pwedeng magsisinungaling si Rowel sa ganitong bagay. Hindi rin ako agad naniwala sa narinig ko. Kaya nga ikaw agad ang una kong kinausap pagdating mo. Matagal ko nang kilala si Rowel. Hindi niya kayang gamitin ang nanay niya para lang makahiram ng pera. Hindi ko rin gustong isipin yon. Pero hindi rin pwedeng baliwalain ang nalaman ko. May ibang paliwanag yan. Sigurado ko. Hindi lang talaga kasi ako makapunta sa bahay nila at wala talaga akong oras eh. Masyadong busy sa trabaho. Tahimik na napaupo si Arvin at ilang sandaling hindi nagsalita. Hindi niya matanggap na maaaring niloko siya ng kaibigang matagal niyang pinagkakatiwalaan. Samantala, hindi na rin nagsalita si Joy. Hinayaan muna niyang mag-isip ang asawa dahil alam niyang anumang sabihin niya sa sandaling yun, hindi pa rin ito paniniwalaan. Kung naniniwala ka pa rin sa kanya, wala akong magagawa. Pero sana tanungin mo siya. Karapatan mong malaman ang totoo. Kakausapin ko siya. Ayokong manghusga agad nang hindi ko naririnig ang paliwanag niya. Yun lang din ang gusto ko. Alamin mo mismo sa kanya. Bukas pagtapos ng trabaho ko, pupuntahan ko siya. Sige, yan nga ang tama mong gawin. Marahang tumango si Arvin. Kahit pilit niyang ipinagtatanggol si Rowel, hindi na rin mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Joy. Sa unang pagkakataon, nagpasya siyang harapin ng kaibigan upang siya mismo ang makarinig ng paliwanag nito. Kinabukasan, pinuntahan ni Arvin si Rowel sa basketball court. Pare, hindi ako pumunta rito para maningil. Ang gusto ko lang, malinawan. Matagal na tayong magkaibigan pare. Marami na tayong pinagdaanan kaya umaasa akong hindi ka magsisinungaling sa akin. Gusto ko lang linawin. Totoo ba na hindi naman naoperahan ng nanay mo at wala naman siyang sakit? Ano? Saan mo naman narinig yan? Pare, nagtataka talaga ako kung bakit bigla ka nagkakaganyan eh. Mula nang magkakilala tayo, kailan ba kita niloko? Kung tungkol ito sa pera ipinahiram mo, sinabi ko na sa'yo na hindi yung mawawala. Hindi lang talaga ako makakabayad agad dahil inuuna muna namin ang mga gastusin. Sinabi mong kailangang operahan ng nanay mo kaya hindi na ako nagdalawang isip na tumulong. Nanghiram pa ako sa katrabaho ko para lang madagdagan ng maibigay sa'yo. Kung may hindi ka sinasabi sa akin, mas gugustuhin kong manggaling mismo sa bibig mo kaysa sa ibang tao. Pare,
Ang dami talagang mahilig makialam sa buhay ng iba no? Kapag may nakita o narinig lang, kung ano-ano na agad ang kinakalat. Hindi ko alam kung sino ang kinausap mo pero sana naman, huwag kang basta magpapadala sa chismis. Kilala mo ako hindi naman kita lulukuhin. Kaya nga nandito ko eh. Hindi ako naniwala agad sa narinig ko. Pinili kitang lapitan dahil naniniwala akong may respeto ka sa pinagsamahan natin. Huwag mo sanang sayangin ang tiwala ibinigay ko sa'yo. Tahimik na nagkatitigan ng dalawa. Walang gustong umiwas ng tingin. Habang tumatagal ang katahimikan, lalo ring bumibigat ang hangin sa pagitan nila. Pilit na pinananatili ni Arvin ang kalmadong tono ng kanyang boses dahil ayaw niyang mauwi agad sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Samantala, halatang nag-iingat si Roel sa bawat salitang binibitiwan niya. Kung may nagkukwento sa yung iba nangyari, sana ako muna ang tinanong mo bago ka naniwala. Hindi madali magpaliwanag kapag may nauna na humusgay Ang gusto ko lang malaman kung bakit may mga tao nagsasabing hindi naman na ospital ang nanay mo. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan kaya ikaw na mismo ang nilapitan ko. Hindi ko kontroladong sasabihin ng ibang tao. Hindi rin nila alam ang lahat na nangyari sa amin Minsan, may nakikita lang sila. Tapos akala nila alam na nila ang buong kwento. Kung ganon, paliwanag mo sa akin. Hindi ako mahirap kausap. Isang malinaw na paliwanag lang ang hinihintay ko. Kapag naliwanagan ako mismo magsasabi sa asawa ko na mali ang narinig niya. Ay, di ko lang alam kung saan magsisimula Magulo ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Tahimik na napabuntong hininga si Arvin. Hindi yun ang inaasahan niyang marinig. Sa halip na malinaw na sagot, puro pag-iwas ang natatanggap niya. Gayunman, pinili pa rin niyang habaan ang kanyang pasensya. Ayaw niyang sirain ang matagal nilang pagkakaibigan dahil lamang sa isang usaping maaari pa namang maayos sa pamamagitan ng tapat na pag-uusap. Roel, di mo kailangan maging maingat sa sasabihin mo kung wala ka itinatago. Mas lalo lang akong nalilito habang paikot-ikot ang paliwanag mo. Hindi naman sa ganun. Ayoko isipin mo wala akong utang na loob sa lahat ng naitulong mo. Hindi ko kailanman isinumbat ang mga naitulong ko sa'yo. Kung tutusin, hindi nga ako nanghingi ng kasulatan nung nagpahiram ako Isang salita mo lang ang pinanghawakan ko dahil naniniwala akong hindi mo ko kayang lokohin. Oo, di naman talaga kita niloloko. Kung ganun, tignan mo ako sa mata at sabihin mong ginamit talaga sa operasyon ng nanay mo ang perang ibinigay ko. Kung ayaw mo pa rin sabihin, ako na ang pupunta sa bahay niyo at magtatanong sa nanay mo. Hindi agad nakasagot si Roel. Napayuko ito at bahagyang kinamot ang batok. Ilang ulit niyang ibinuka ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Napansin niyo ni Arvin. Unti-unti nang nababawasan ang pagtitiwalang matagal niyang iningatan para sa kaibigan. Sa mga sandaling yun, may narinig silang papalapit na yabag. Ilang segundo pang lumipas, dumating si Jonel na may hawak na maliit na supot ng tinapay. Nakangiti pa ito habang papalapit sa kanilang dalawa. Walang kamalay-malay sa bigat ng usapang nadatnan niya. Pare, nandito ka pala. Anong ganap? Wala, may pinag-uusapan lang kami ni Roel. Uy, mukhang seryoso yata yan May problema ba? Wala, nag-uusap nga lang kami. Buti nga, nandito ka na rin, Arvin. May papakita sana akong litrato nung... Biglang natigilan si Jonel nang mapansin ang matalim na tingin ni Roel. Agad niyang ibinulsa ang cellphone na hawak at bahagyang napalunok. Isa pa yan. Agad niyang ibinulsa ang cellphone na hawak at bahagyang napalunok. Anong litrato? Wala yun. Bakit bigla kang tumigil? Anong litrato nga yun? Naalala ko lang, may iba pa pala akong gagawin. Napatingin si Arvin sa bulsa ni Jonel kung saan naroon ang cellphone bago muling humarap kay Roel. Ramdam niyang may pareho silang gustong itago sa kanya. Tahimik na ibinulsa ni Jonel ang cellphone. Napansin ni Arvin ang bigla nitong pag-iwas ng tingin at ang panakanakang pagsulyap kay Roel. Hindi na niya kailangang magtaas ng boses. Sapat na ang nakikita niya para maramdaman na may itinatago ang dalawa.
Samantala, si Ruel halatang hindi mapakali at ilang ulit na napapakamot sa batok. Jonel, kung may alam ka, sabihin mo na. Ayoko lang kasi na iba-ibang naririnig ko. Pare, ang hirap naman kasi. Baka lalo lang lumala ang gulo kapag nagsalita pa ako. Lumalala na nga eh. Kaya nga nandito ako. Kung walang tinatago, bakit parang hirap na hirap kayo magsalita? Di nyo naman ako kaaway ah. Pare, huwag mo na idamay si Jonel. Tayong dalawa lang mag-usap. Wala siya kinalaman dito. Paano hindi ko siya idadamay? Kanina may sasabihin siya tapos bigla siyang tumigil ng tignan mo. Malamang may alam siya. Tahimik na nagkatinginan si Ruel at Jonel. Halatang may gusto nang sabihin si Jonel, ngunit nag-aalangan pa rin. Ilang segundo silang walang imik hanggang si Arvin na mismo ang muling bumasag sa katahimikan. Hindi nagalit ang boses niya. Mas nangingibabaw na ngayon ang pagkadismaya. Ruel, nung lumapit ka sa akin, hindi kita tinanggihan. Di ko nga tinanong kung kailan mo ako mababayaran eh. Ang sinabi ko lang, tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Tapos ngayon isang tanong lang ang hinihingi ko? Parang ang hirap mong sagutin? Hindi sa ayoko sumagot. Di ko lang alam kung paano ko ipapaliwanag na hindi ka magagalit eh. Kung totoong sasabihin mo, bakit ako magagalit? Ang kinagagalit ko, yung pakiramdam ko may tinatago ka. Ikaw naman, Jonel. May gusto kang sabihin kanina. Ituloy mo. Hindi ko alam kung... Sabihin mo na! Napabuntong hininga si Jonel at napayuko. Ilang beses niyang kinusot ang dalawang palad niya bago siya muling tumingin kay Arvin. Samantala, si Ruel, hindi na mapakali at halatang gusto nang pigilan ng kaibigan bago pa ito magsalita. Pare, ang alam ko lang, matagal nang nakaplano yung outing. Jonel, tama na! Bakit? Hindi ko naman sinasabing... Sabi ng tama na! Anong outing? Biglang natahimik si Jonel. Napahawak siya sa noo na para bang sakalang niya napagtantong may nasabi siyang hindi dapat lumabas. Nung umiram ng pera si Rowel sa'yo, ilang araw bago yun, nakapag-reserve na kami ng resort. Tahimik na napatitig si Arvin kay Rowel. Wala siyang sinabi. Para bang hinihintay niyang itanggi yun ng kaibigan. Pare, pakinggan mo muna ako. Totoo ba? Hindi kasi... Oo, hindi lang ang tanong ko. Totoo ba? Tahimik na napayuko si Rowel. Hindi man siya nagsalita, sapat na ang naging reaksyon niya para unti-unting mabasag ang natitirang tiwala ni Arvin. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, hindi na alam ni Arvin kung maniniwala pa ba siya sa taong itinuturing niyang pinakamalapit na kaibigan, subalit pinili pa rin niyang magtanong ulit. Rowel, huwag mo na akong paikutin. Isang beses na lang kitang tatanungin. Yung perang ipinahiram ko sa'yo, ginamit mo ba talaga sa nanay mo? O sa outing nyo? Diretsuhin mo na ako. Pagod na akong mangula, pare. Oo, sa outing na punta malaking bahagi. Masaya ka na? Yan ang gusto mo marinig, di ba? Kung sinabi ko kasing outing ang paggagamitan, alam ko hindi ka magpapahiram. Kaya sinabi ko na lang alam kung paniniwalaan mo. Alam mo bang nanghiram pa ako sa katrabaho ko para lang madagdagan ng maibigay sa'yo? Hindi lang pera ko ang kinuha mo. Pati tiwala ko, pare. Pati tiwala ng asawa ko sa akin na damay dahil sa kasinungalingan mo. Hindi ko naman hiningi na manghiram ka pa eh. Ikaw ang nagdesisyon nun. Hindi kita pinilit. Kung gusto mo magpakabayani, wala na akong magagawa ron. Hindi ako nagpapakabayani. Tinulungan kita dahil kaibigan ang turing ko sa'yo. Di ko akalaing kaya mong gamitin ang sarili mong nanay para lang makuha ang gusto mo. Tahimik na napailing si Rowel. Wala nang nahihiyang lalaking lumapit noon kay Arvin. Napalitan na yon ng isang taong tila wala nang pakialam kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng kanyang ginawa. Samantala, si Jonel, ilang ulit na sumusulyap sa kanilang dalawa. Halatang gusto niyang pigilan ang usapan ngunit wala na siyang maisingit. Alam mo kung bakit ang dali mong lapitan? Kasi hindi ka marunong tumanggi. Kahit sino sa amin ang manghingi ng tulong, oo kagad ang sagot mo. Hindi lang ako nakapansin yan eh. Lahat kami. Ruel, tama na. Huwag mo nang dagdagan. Bakit? Totoo, di ba?
Ilang taon na natin kilala si Arvin. Alam natin konting lambing lang, konting drama lang. Maglalabas na agad ng pera yan. Kaya pala tuwing may problema kayo, ako agad ang naiisip nyo. Natural, kasi ikaw ang pinakamadaling kausap eh. Sa madaling salita, ikaw ang utu-uto na galante. Pare, tama na. Wala nang mabuting mangyayari rito. Tahimik na napakuyom ang kamao ni Arvin. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng maraming taon, ganun lang palang tingin ng mga taong itinuring niyang kapatid. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Roel, parang unti-unting sumisira sa lahat ng alaalang pinagsamahan nila. Sabihin mo nga sa akin, Roel, noong mga panahong akong sumasagot sa inuman, sa uniform nyo, sa kota at sa t-shirt, tinatawanan nyo rin ba ako kapag nakatalikod ako? Anong gusto mo isagot ko? Hindi ba't gusto mo ng totoong sagot? Oo, minsan nga sinasabi pa namin na hindi ka talaga marunong humindi. Kaya kapag may kailangan kami, alam na namin kung sino ang lalapitan. Roel, tama na yan, pare. Hindi ako nagsimula nito. Siya ang pumunta rito para maningil eh. At malibang singilin ang perang pinaghirapan ko? Hindi mali, pero wag mo kaming palabasin magnanakaw. Kusan loob mong ibinibigay ang perang yon. Kusang loob dahil naniwala ako sa kasinungalingan mo. Biglang natahimik ang paligid. Ilang segundo na walang nagsalita. Si Arvin nakatitig lamang kay Roel habang mabilis ang kanyang paghinga. Samantala, si Roel nakataas pa rin ang noo na para bang wala siyang dapat pagsisihan. Kung nagpapauto ka, kasalanan mo na yun. Hindi habang buhay may hahangarin sa kabaitan mo. Hindi na napigilan ni Arvin ang sarili. Sa isang malakas na suntok, tumama ang kamao niya sa mukha ni Roel. Napaatras ito at muntik ng matumba. Agad naman itong bumawi ng suntok na tumama sa panga ni Arvin. Tama na! Huwag na kayo magsuntukan, oy! Hindi na nakinig ang dalawa. Tuloy-tuloy ang pagsusuntukan nila hanggang sa makatawag pansin sa court. Isa-isang lumapit ang iba pang tropa ni Roel. Nang makitang duguan na ang kanilang kaibigan, sabay-sabay silang sumugod kay Arvin. Kahit pilit siyang lumalaban, hindi niya kinayang sabayan ang dami ng kalaban. Sunod-sunod na suntok at sipa ang kanyang natanggap hanggang sa mapaluhod siya sa gitna ng kalsada. Si Jonelman ilang ulit na umawat, ngunit hindi na siya pinakinggan ng mga kasama nila. Unti-unting nanghina si Arvin habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang labi at noo. Gayunman, pilit pa rin siyang tumayo. Ayaw niyang makita ng mga ito na tuluyan na siyang bumigay. Tahimik na umatras ang iba pang lalaki matapos makita si Arvin na halos hindi na makatayo. Habang hinihingal silang lahat, si Roel naman, pinunasan ng dugong tumutulo sa gilid ng kanyang labi. Tumingin siya kay Arvin na para bang wala na itong halaga sa kanya. Umalis ka na rito. Wala ka nang mapapala sa akin. Kahit bumalik ka pa bukas, wala rin ako ibibigay sa'yo. Di ko na kailangan ng awa mo. Darating din ang araw na babalik sa yung lahat ng ginawa mo. Huwag mo akong takutin. Hindi ako naniniwala sa karma o kung ano man sinasabi mo. Ruel, tama na. Sobra na nangyari. Pauwi na natin siya. Siya naman na nagsimula. Siya ang unang nanuntok. Kaya yan ang napala niya. Tahimik na dumura si Arvin sa gilid ng kalsada. Ramdam niya ang hapdi ng bawat sugat sa kanyang katawan. Subalit mas masakit pa rin ang nalaman niyang katotohanan. Hindi na siya muling tumingin kay Roel. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo habang pilit na inaalalayan ang sarili. Arvin, pare, sandali. Pasensya ka na. Huwag ka na magsalita. Di ko kailangan ng awa nyo. Tahimik na bumagsak ang kamay ni Jonel. Hindi na niya hinabol si Arvin. Alam niyang huli na ang lahat. Habang papalayo si Arvin, halos hindi na niya maiangat ng maayos ang kanyang mga paa. Nang malapit na sa bahay, may narinig siyang humihingal na boses na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Arvin, salamat nakita rin kita. Kanina pa kita hinahanap. Joy, bakit? Ano nangyari? Halika na, bilisan mo. Bakit? Ano bang meron?
Naaksidente ang anak natin. Nahagip ng motorsiklo. Dinala na siya sa ospital. Bilisan mo at natatakot na ako. Malala raw ang lagay niya. Parang biglang nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Arvin sa sarili niyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwala sa narinig. Hindi na niya inintindi ang mga sugat sa kanyang mukha at katawan. Agad siya. Hindi na niya inintindi ang mga sugat sa kanyang mukha at katawan. Agad siyang sumunod kay Joy habang parehong nagmamadaling tumakbo papunta sa ospital. Dok, kumusta na po ang anak namin? Kanina pa po kami naghihintay. Pwede na po ba namin siyang makita? Na-stabilize na namin siya pero critical pa rin ang lagay niya. Malakas ang pagkakabangga sa ulo at may pagdurugo sa loob. Kailangan niyang operahan sa lalong madaling panahon. Dok, operahan niyo na po siya. Gawin niyo na po ang lahat ng kailangan. Huwag niyo na pong patagalin. Gagawin namin ng lahat para mailigtas ang anak ninyo. Pero kailangan ko ring sabihin sa inyo ang proseso ng ospital. Dahil pribadong ospital ito, kailangan munang makapagbigay ng paunang bayad bago maihanda ang operating room at ang mga kailangan sa operasyon. Magkano po ang kailangan namin? Tahimik na binuksan ng doktora ang hawak nitong folder bago tumingin sa mag-asawa. Kapansin-pansin ang kaba sa mukha ni na Joy at Arvin. Pareho silang naghihintay ng sagot na baka lalo pang magpapabigat sa kanilang sitwasyon. Kailangan nyo muna ng 80,000 pesos bilang paunang bayad. Kapag naasikaso na yon, sisimulan agad namin ang operasyon. Dok, wala po kaming ganong kalaking pera. Pwede po bang unahin na lang ang operasyon? Maghahanap po kami ng paraan. Hindi po kami tatakbo. Kung maaari lang gusto ko ring gawin yon. Pero may sinusunod kaming patakaran ng ospital. Sinubukan na rin naming ilipat siya sa pampublikong ospital. Pero hindi siya tinanggap dahil sa tindi ng pinsala at kulang ang kagamitan nila para sa ganitong operasyon. Dok, bigyan niyo lang po kami ng konting oras. Maghahanap po kami ng pera. Bilisan ninyo. Mahalaga ang bawat minutong lumilipas dahil buhay ng anak nyo ang nakasalalay. Tahimik na lumabas ng opisina ng doktora ang mag-asawa. Pareho silang hindi makapagsalita. Habang naglalakad sa pasilyo, mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Pareho nilang alam na wala silang kamag-anak na kayang maglabas ng ganong kalaking halaga sa loob lamang ng ilang oras. Arvin, dito ka muna sa ospital. Bantayan mo ang anak natin. Bakit? Saan ka pupunta? May susubukan na akong puntahan. Joy, Wala na tayong oras, kaya sige na. Bantayan mo ang anak natin. hindi na hinintay ni Joy ang sagot ng asawa. Mabilis siyang umalis ng ospital habang si Arvin naman naiwan sa labas ng silid ng kanilang anak. Ilang sandali siyang nakatungo habang dahan-dahang tumayo. Hindi niya alam kung saan pupunta ang asawa, subalit may kutob siyang alam na niya ang balak nito. Hindi siya nagpahalata at tahimik na sinundan si Joy. Pagdating sa bahay ni Ruel, agad na kumatok si Joy. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Ruel at Jonel. Ikaw pala, anong kailangan mo ha? Ruel, nakikiusap ako. Na-aksidente ang anak namin. Kailangan siyang operahan agad. Pakiusap, ibalik mo ng perang ipinahiram ni Arvin sa'yo. Kahit hindi lahat. Kahit magkano lang na maipambayad namin. Joy, sinabi ko na kay Arvin, wala akong may bibigay. Ruel, buhay ng anak namin na nakataya. Hindi ito biro. Pakiusap, maawa ka naman oh. Kung wala kayong pera, tulungan nyo kaming manghiram. Samahan nyo ko. Kahit anong paraan gagawin ko. Tahimik na nagkatinginan si Ruel at Jonel. Ilang lalaki pang lumabas mula sa loob ng bahay at nakatingin lamang kay Joy. Wala man lang silang sinasabi. Ramdam niyang wala siyang makukuhang awa sa mga ito. Joy, huwag mo na ipilit. Hindi naman namin kasalanan ang nangyari sa anak ninyo eh. Hindi ko kayo sinisisi. Ang iniingi ko lang ibalik nyo ang perang sa amin naman talaga. Kahit maglupasay ka pa riyan, wala ka makukuha.
Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Joy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang muli siyang nagsalita. Ruel, nagmamakaawa na ako. Bilang isang ina, lumuluhod ako sa harap mo. Tulungan mo naman kami. Naging mabait sa inyong asawa ko. Kaya maawa naman kayo. Dahan-dahang lumuhod si Joy sa harap nila. Hindi na niya inisip ang kanyang hiya. Ang nasa isip niya na lamang, ang kanyang anak na naghihintay sa ospital. Tumayo ka nga riyan. Wala ka mapapala. Hindi alam ni Joy na ilang metro lamang ang layo niya, nakatayo si Arvin. Nakita niya ang lahat. Ang pagluha ng kanyang asawa, ang pagluhod nito, at ang malamig na pagtanggi ng mga taong matagal niyang itinuturing na pamilya. Parang may pumiga sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang sakit na matagal nang dinadala ni Joy sa tuwing inuunan niya ang kanyang mga kaibigan kaysa sa sariling pamilya. Tahimik na tumayo si Joy at punas-punas ang kanyang mga luha. Hindi na siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad pabalik sa ospital. Hindi pa man siya nakakalayo, may marahang yumakap mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, si Arvin yun. Mahigpit siya nitong niyakap habang umiiyak. Joy, patawarin mo ako. Arvin? Ngayon ko lang nakita kung gaano kita nasaktan sa lahat ng taong pinili ko kaysa sa inyo. Ikaw ang laging nasa tabi ko, pero ikaw ang madalas kong binaliwala. Patawad. Patawad talaga. Mahigpit din niyakap ni Joy ang kanyang asawa. Pareho silang umiiyak ngunit wala na silang panahon para sisihin pa ang isa't isa. Isa na lamang ang mahalaga sa kanila ngayon, ang mailigtas ang kanilang anak. Pagbalik nila sa ospital, Dok, nakairam na po kami ng konting pera. Pakiusap, operahan niyo na po ang anak namin. Huwag niyo na po siyang pabayaan. Mrs., naiintindihan ko ang pinagdaraanan nyo, pero hindi pa rin sapat ang naihanda nyong halaga. Sinusubukan din naming makiusap sa administrasyon. Dok, kahit promissory note na lang, magtatrabaho ko. Kahit ilang taon kong bayaran, tatanggapin ko. Mailigtas niyo lang ang anak ko. Ginagawa namin ang lahat ng kaya namin. Pero habang hinihintay ang approval, patuloy naming minomonitor ang kondisyon niya. Dok, huwag po kayong susuko. Siya lang ang anak namin, kaya nagmamakaawa po ako. Bilang ina, huwag niyo pong hayaan na mawala ang anak ko, doktora. Tahimik na napaupo si Joy at Arvin sa labas ng ICU pagkatapos ng usapan. Wala nang gustong magsalita. Magkahawak lamang sila ng kamay habang parehong nakatingin sa pintuang ilang minuto nang hindi bumubukas. Pareho nilang hinihiling na sana may mangyaring himala bago pa tuluyang mahuli ang lahat. Joy, kung nakinig lang sana ako sa noon, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo ngayon. Ang importante, mailigtas natin siya. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Napakawalang kwenta kong ama at asawa. Arvin, kung hindi ko inuna ang barkada ko, kung hindi ako nagpauto, may pera sana tayo ngayon. Tahimik na napaiyak si Arvin. Hindi na niya napigilan ang sarili. Yumuko siya habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Samantala, marahan namang hinawakan ni Joy ang kanyang balikat. Kahit siya mismo, wasak na, pinipilit pa rin niyang maging matatag para sa kanyang asawa. Ilang minuto pang lumipas bago muling bumukas ang pinto ng ICU. Agad na lumabas ang doktora. Hindi na nito kailangang magsalita. Kita na agad ni na Joy at Arvin ang lungkot sa kanyang mukha. Dok? Dok, kumusta ang anak namin? Pasensya na po. Ginawa namin ang lahat. Dok, buhay pa siya, di ba? Sabihin niyo buhay pa siya. Pakiusap. I'm sorry. Parang tumigil ang mundo ni Arvin. Hindi siya agad nakagalaw.
Hindi siya agad nakaiyak. Tanging ang malakas na iyak ni Joy ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Anak ko! Anak! Gumising ka! Huwag mo kaming iiwan! Hindi! Hindi pwede! Tahimik na lumuhod si Arvin sa sahig. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mahigpit niyang hinawakan ng ulo habang paulit-ulit na umiiling. Kasalanan ko. Ako ang pumatay sa anak natin. Kung hindi ko sila inuna, kung hindi ko lang ibinigay ang perang yun, naoperahan sana siya agad. Tama na. Hindi. Huwag mo akong patahimikin. Wala akong karapatang tumahimik. Tahimik na niyakap ni Joy ang asawa habang pareho silang umiiyak. Sa unang pagkakataon ng kanilang pagsasama, wala nang natirang galit sa puso ni Joy. Puro sakit na lamang ang naroon. Lumipas ang magdamag, matapos maiuwi ang labi ng kanilang anak, walang tigil sa pag-iyak si Arvin. Hindi na ito kumain, hindi na rin nagsalita. Nanatili lamang itong nakaupo sa tabi ng kabaong habang yakap ang una ng anak. Samantala, tahimik na pumasok si Joy sa kanilang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang aparador at inilabas ang isang maliit na kahong balot ng kupas na tela. Sandali niya itong pinagmasdan bago marahang hinaplos. Lola, ipinangako ko sa inyo na hindi ko ito gagamitin. Pero wala na akong anak. Kinuha na nila ang lahat sa amin. Tahimik niyang binuksan ang kahon. Nasa loob pa rin ang lumang tela. Ilang nakatiklop na papel at mga bagay na minsan na niyang ipinangakong hinding-hindi gagalawin. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang mahigpit na hawak ang kahon. Patawarin niyo ako. Kung ito lang ang paraan para maramdaman nila ang sakit na iniwan nila sa pamilya ko, gagawin ko ito. Tahimik niyang isinara ang pinto ng silid at nagsimulang ihanda ang mga kailangan sa ritual na itinuro noon ng kanyang yumaong lola. Lingid sa kaalaman ni Arvin, sa gabing yun, tuluyan nang nagpasya si Joy na tahakin ang landas na minsan niyang ipinangakong iiwasan habang buhay. Samantala, lumipas ang mga araw. Jonel, pakitignan nga itong pako. Kagabi medyo mabigat lang eh. Pero pagbangon ko kanina halos hindi ko na maihakbang. Akala ko naman hid lang. Pero hanggang ngayon ganito pa rin eh. Kaya pala hirap ka maglakad paglabas mo. Kala ko tinatamad ka lang eh. Huwag mo na ipagwalang bahala yan. Magpatingin ka na habang maaga pa. Shh, nag-aalala nga rin ako eh. Wala naman ako natatanda ang aksidente o pagkakahulog. Bigla na lang talaga nang hina ang binti ko. May klinik pa naman bukas eh. Baka naman simpleng ipit lang ng ugat yan. O kulang ka lang sa pahinga. Sana nga, ayoko nang lumala pa to. May laro pa tayo eh. Tahimik na nagtungo ang dalawa sa pinakamalapit na klinika. Sinuri si Ruel. Kinuhanan ng dugo at pinainom ng gamot. Ngunit walang nakitang malinaw na dahilan ng doktor. Pinayuhan lamang siyang magpahinga at bumalik kapag hindi nawala ang pananakit. Kahit papano, gumaan ang loob nilang dalawa. Umaasang lilipas din ang nararamdaman nito. Jonel, di ko alam pero lumala yata. Ininom mo ba yung gamot na binigay? Oo, pero parang wala epekto pare. Pati kanan pa ako nagsisimula na manghina. Sama mo akong bumalik bukas ha. Baka kailangan na iba pang test eh. Di ko maintindihan. Ang bilis lumala. Lumipas ang ilang araw. Sa halip na bumuti ang lagay ni Ruel, lalo itong humina. Hirap na siyang makatayo ng walang alalay. Kasabay nun, kumalat din ang balitang dalawa pa sa kanilang mga kasamahan ang biglang nanghina ang mga binti at hindi na makapagtrabaho. Isa-isa silang nagpatingin sa iba't ibang doktor, ngunit pare-pareho ang naging sagot. Walang makitang sakit na maaaring magdulot ng ganong kalagayan.
Ruel, galing ako kina Nestor. Nakahiga lang siya. Hindi na raw niya maigalaw na maayos ang dalawang paa niya. Pati ba naman siya? Akala ko ako lang ang nagkakaganito. Hindi lang siya, si Edgar naman hindi na halos maitaas yung kaliwang kamay. Pinauwi rin siya ng doktor dahil normal daw ang mga resulta. Ano bang klaseng sakit to? Bakit wala makapagsabi ko ano talaga? Hindi ko na rin alam. Nakakatakot na yan. Tahimik na napasandal si Ruel sa higaan. Lumilipas ang mga araw, napansin niyang lumuluwag na ang suot niyang damit. Halos wala na rin siyang ganang kumain at bawat araw, pakiramdam niya unti-unting nauubos ang lakas ng kanyang katawan. Habang nakatingin siya sa salamin, hindi niya halos makilala ang sarili. Jonel, tingnan mo ako. Ang laki na naipinayat ko. Parang butot balat na lang ako, pare. Bakit kasi ayaw mo pampayagan ng nanay mo na daling ka sa espesyalista? Ilang ospital na ang napuntahan ni Ruel sa loob ng sumunod na mga linggo. Sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri at iba't ibang doktor na rin ang tumingin sa kanya. Ngunit wala ni isang makapagbigay ng malinaw na paliwanag sa kanyang kondisyon. Habang lumilipas sa mga araw, lalo lamang siyang nangayayat at tuluyan ng hindi makalakad ng walang tulong. Dok, sabihin niyo naman kung anong sakit ko. Kahit masakit ang katotohanan, tatanggapin ko. Pasensya na pero normal ang karamihan sa mga resulta mo. Hindi namin makita ang sanhi ng unti-unti mong panghihina. Paano mangyayaring normal kung hindi na ako makatayo? Ipagpapatuloy pa natin ang ibang pagsusuri. Hanggang kailan? Pakiramdam ko araw-araw ako nauubos eh. Samantala, tuluyan ang nagbago si Arvin. Hindi na siya muling nakipagkita sa dati niyang mga kaibigan. Araw-araw niyang dinadalaw ang puntod ng kanilang anak at sa bawat pag-uwi niya, tahimik lamang siyang nauupo sa tabi ni Joy. Joy, hindi ko na maibabalik ang anak natin. Alam ko. Habang buhay kong pagsisisihan ang lahat ng pagkakamali ko. Arvin, ang mahalaga, natutunan mo na kung sino ang tunay na dapat pahalagahan. Tama ka. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Tahimik na hinawakan ni Joy ang kamay ng kanyang asawa. Hindi niya kailanman sinabi ang lihim na kanyang itinago. Hanggang sa huli, walang nakaalam kung bakit isa-isang nabaldado ang barkada ni Ruel at kung bakit siya ang pinakamatindi ang sinapit. Subalit araw-araw na dala ni Arvin ang pagsisisi. Natutunan niyang walang kaibigan ang hihigit sa sariling pamilya. At ang tiwalang ibinibigay sa maling tao, maaaring mag-iwan ng sugat na hindi na kailanman maghihilom. Naging aral sa maraming tao ang sinapit ni na Arvin at ng kanyang barkada. Ang tunay na kaibigan, hindi nasusukat sa dami ng perang na ibibigay, sa dami ng beses nanlilibre, o sa haba ng pinagsamahan. Ang tunay na kaibigan, nananatili sa oras ng kagipitan at hindi nangiiwan kapag ikaw naman ang nangangailangan. Ang kabaitan, dapat sinasabayan ng tamang pag-iisip. Ang pagtulong, isang mabuting gawain. Ngunit hindi ito dapat umabot sa puntong napapabayaan na ang sariling pamilya. Sapagkat ang perang nawala, maaari pang kitain muli. Ngunit ang pagkakataong makasama at mailigtas ang isang mahal sa buhay, maaaring hindi na maibalik pa kahit na kailan. Wakas! Ayan, isang magandang kwento na naman po ang natapos natin mga ka-DC. Anong aral lang napulot nyo ngayon? Huwag nyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino ang karakter ko na paborito nyo sa mga binusesan ko. Ito po sila sa anime Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang po mga ka-DC,
Yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Oh, wag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Diretso shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Georgie Biago na first commenter natin, Gia Gigi, Maria Oros ng Sydney, Australia, Sugimura Perla Castro, Kim Meredor, Fashion Aeon, Cutie Meow Meow, Richelle Ann, Blanca Oliveros, Phoebe Ranyada, Lance MBB, Lily Beth, Nina Ligsanan at Ligsanan family ng Cagayan de Oro, Annalie, Fiona Rotero, Marico Naran, Noemi Garcia Pabuna ng Hong Kong, Lydia Lopez, I'm Black, Luis Mangako, Gilly Dagoplon Hinampas ng Bohol, Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, Ella Cortesano, Helen Fernandez ng Cainta Rizal at sa Fernandez family ng Pangasinan at Marikina, Jess Castillo ng Kaohsiung, Taiwan, Lola Marie at Jimboy ng Baliwag, Bulacan, Judith Bautista, Maria Cristina Jeresano, Jane Pauyon, Julie Batay, Edna Bigtas, Alin Flores ng Canada, Carlene Sosa, Miss Maura, Gay Somojo, Demi Crismancila da Cabrera, Kimpoy Feliciano, Ray C, Rizalina Dunay, Geraldine Manipon, Crystals Philippines, Lynn Hasegawa at sa mister nyo pong si Teji at sa mag-asawang sina JR at EJ, Giancarlo, Ryuichi, Katsumi at Kanami ng Japan, Grace Ardiente, Gina Andraque Peñas, Maria Luisa Mendoza ng Bulacan, Mestizang Bangus ng Japan, Erica Aragones, Trolly is here, Slayer Tong ng Mandaluyong City, Assorted Love Hurts, Reka Jukoy ng Singapore, Helen Flores, Cute Survivor ng Japan at Jovelyn Ruiz. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po uli sa mga hindi ko pa na siya shoutout. Abangan nyo na lang po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!